Amen. Alright, amen. Wala gid dira palakpak. Okay, thank you so much, Sister Precious, sa special number. Master's Voice. Master's Voice ba to? Yes, partner. Okay, next. Antes kita magsugod, may ara pagali kita visitors from barangay, ano gani ka mo? Barangay Okay, ato Asha. ba doon ang new visitor staff from Barangay Asha? Sige. Okay, tiduglan. Okay. Kilala mo para makilala. Okay. Kana. Welcome Okay, si Nika May Gandisela and Ricky Boy Ramos. Okay, welcome kita mo sini sa aton nga Youth Camp 2025. Okay, next. Next kay mauna ni atong ginahulat, no? Sige, Brother Glenn. Okay, sa aton first speaker, hindi na kita magdugay. Aton lawagon si Brother Adrian Amar. Okay, dapat ready na ito aton heart. Iset na ito aton heart sa pagpabati sang pulong sang Ginoo. Amen. Alright, ngayong gabi sa inyo tanan. Natingala ko nga ang dito nagtanak sila nga nagkalindi sila kay baho ko tayo dito sa baboy pagabot pero sige lang. So hello Uncle, hello may gabi Uncle, thank you sa tubang ni nila ni Tuto nga ano nga balay. So youth camp karon sang Asya something ana. Right, salamat ngayong gabi sa tanan. So, madamo nga salamat sa mga tao nga nag-appeal diri sa aming camp. So, second din naman siya nga camp. So, hindi na siya bago sa amon nga kanang. So first speaker, Gamay ra ta karon. Bible So, student siya. salamat sa inyong presensya. Kay ang Ginoo na plano sa karong gabi na. Amen. Nga kung sa diin, ang Ginoo, ganahan ang Ginoo nga maluwasad ka. So, karon nga oras, mga igsoon, magbarog ta, aton abyon itong Bible and the book of Genesis. Genesis chapter number Sa mga young people. 37. Hi. Thank you. Genesis chapter number 37. Does that mean I love you all? Verse Does number that mean I love you all? verse number 23 and 24. Ako lang pagabasahon, ang mga wala Bible, pwede ninyo mataparan kag ma-sharean sang Bible para makabasa po sila. So, hamadali sa Bible, the book of Genesis, chapter number 37, verse number 23. And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. Verse 24. And they took him and cast him into a pit, and the pit was empty. There was no water in it. So let us pray. Ginoo, salamat Ginoo sa imong privilege Ginoo. Salamat Ginoo akong sa diin maka-host kami Ginoo sa ikadua Ginoo nga youth camp Ginoo. I pray dear God nga akong sa diin salamat Ginoo sa mga tao nga naadari. Ako nagampo Ginoo, tabangi ko Ginoo. Himo ako Ginoo manging blessing sa ilaha Ginoo akong sa diin. Ikaw Ginoo masintro, ikaw Ginoo mahimaya dili akong kinabuhi. So initanan ako ginaampo Ginoo sa imuha sa matamis nga pangalan ni Jesus. Amen. So maglingkod ang tanan. So sa aton nga pagatunan karon, sa wala pa nakabalo sa story ni Joseph, si Joseph was makita nato nga sa kinabuhi ni Joseph, daghan siya journey sa iyang kinabuhi na kung sa diin sa iyang journey, sa iyang kinabuhi, makita naton nga prosperous gihapon siya. Bisan asa gibutang si Joseph, bisan di nagkadto si Joseph sa lahi-lahi nga lugar, but still, God was with him. Kag makita naton nga kung sa din tanan niya makupyatan ni Joseph, mangin prosperous. Nga kung sa din mangin malambo. Kag karon mga igsoon, ang aton pagatunan ang kinabuhi ni Joseph. Nga kung sa din nasakit si Joseph. Nga kung sa din ang iyang mga igsoon, yang kaugalingon nga mga igsoon, kuan siya. Makita naton nga gibaligya siya.
So karon mga igsoon, ang title sa aton mensahe karon kay The Journey of the Prosperous Man. Ang journey ni Joseph. So makita nato point number 1 mga igsoon sa aton nga kuan kay the pit. So mga igsoon, when we hear the word prosperous, kung makadungog ta sa word nga prosperous, we often think of success or favor or abundance. But the Bible shows us that prosperity is not always visible at first. Sa tinud-anay lang, mahimo lang malambot ang usa ka Kristohanon sa aton niya kinabuhi. Kung makadungog ka sa word nga prosperous, makaingon ta hala, bugana siya nga klase nga pagkatao dato kay siya. But sa Biblia, mga prosperous ang usa ka tao. Una-una, in the first place, nga kung sa diin, hindi pa nato masabtan una-una. Nga kung sa diin si Joseph, pinalangga siya sa iyang amay. He was loved by his father, but betrayed by his brethren. Nga kung sa diin, gibetray siya sa mga iyahang kaugalingon nga mga igsoon. Kung sa din makita natin mga igsoon sa aton nga gikatunan diri karon sa Biblia, nga kung sa din si Joseph, nga kung sa din palangga siya sa iyang amahan. Kag tungod sa pagpalangga sa iyang amahan, iyang mga igsoon nalagot sa iyaha. Hello. And then mga igsoon, bisan pa sa iyang anak tungod sa kalagot sa iyahang mga igsoon, kay bangod sa iyang damgo. Nagdamgo si Joseph nga kung sa diin, ang ilahang mga sheaves nagbow down sa iyaha. Kagundin ang sun and moon and stars nagworship sa iyaha. Tapos sa interpretation sa iyang mga igsoon kaginikanan niya kung sa diin, magluhod kami sa imuha. And that was the promise of God, na kung sa diin i-preserve sila. Mga igsoon, wala na sayop ang Ginoo nganong naa kadari. Wala na sayop ang Ginoo nganong nakakadi karon. So makita nato sa short lang nga testimony mga igsoon. Ako ang kinabuhi sa una. Kay kung sa diin, nakakilala ko sa Ginoo, pero hindi tinuod nga Ginoo. Gasimba ko sa Ginoo, pero hindi di ay tinuod nga Ginoo. Kaya ang tinuod nga Ginoo na adi sa Biblia, hindi nato makita. Na kung sa diin ang Ginoo espiritu siya. Pag mo na siya mga igsoon sa journey ni Joseph, una-una mga igsoon, pinalangga siya sa ilang panimalay. Kag mga igsoon sa iyang mga igsoon, tuod sa kalagot sa iyang mga igsoon, grabe dyan nilang kalagot ang gihimo sa iyang papa na, adto ka dito, sugata, adto ka dito yung mga igsoon. Kay dala sila dito sa pagkaon, kag tanawa sila kung ano na dito ilang sitwasyon. And then, adto ni Joseph mga igsoon, pag ato niya sa lugar, na kung sa diin, wala dito yung mga igsoon. Naghambal sa lalaki na asya sa Dothan. Hello. And then mga igsoon, nagkadto si Joseph. Pagkakita sa iyong mga igsoon, tungod sa kalagot, ang ginhimo kay Joseph. Nagplano yung mga igsoon niya, patsyon ta ni si Joseph. Kaya rin ang dream boy, oh. Patsyon ta ni. Ba't ang ilang igsoon, nagambal, hindi tala ni patsyon. Ilang ginhimo, pag doon na ni Joseph, ilaha siyang gitagak sa pit. So point number 1 mga igsoon, pit. Ang bala sa Biblia, pit means a low place. Whether physical, emotional, or spiritual. Low. Pero sa Biblia mga igsoon, it's just temporary, not permanent. So mga igsoon, mag-ingon tagpit, dako nga lungag, dulong, ngit-ngit, kag digto, gitambog si Joseph. Makita nato mga igsoon, nga kung sa diin, gitagak siya sa iyang kaugalingon ng mga igsoon. Unta, higugmaon siya sa iyang mga igsoon, pero ang ginhimo sa iyang mga igsoon kay gibetray siya, gibugalan siya, gitagak siya sa buho. Nga kung sa diin mga igsoon, pit. Nga kung sa diin, dito magsugod ang purpose sa Ginoo sa iyaha. Mga igsoon, makita nato nga lahi jud ang plano sa Ginoo. Ang plano dito, ilang kamusta niya mga igsoon. Pero mga igsoon, makita naton dadto. Ang ginhimo sa iyang mga igsoon, gitagak siya sa dakong lungag. Gibiyaan siya ng ngit-ngit nga walay tubig.
Kag ang ginhimo sa mga igsoon, pagkatapos gitagak sa buho, iyang mga igsoon kay nagkaon lang. And then ang mga merchants nga nag-agi, ilang ginhimo, ay atong buhaton ibaligya ani naton si Joseph. And then mga igsoon, gibaligya si Joseph. Sa kinabuhi ni Joseph mga igsoon, makita naton nga kung sa diin wala siya kabalo sa plano sa Ginoo, pero iyang gikip ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kay naay promisa ang Ginoo nga kung sa diin wala siya kabalo sa iyang kaugmaon, pero ang Ginoo naanay giandam. Mga igsoon, wala ta kabalo karon sa aton kinabuhi. Wala ta kabalo kung sa diin ta paingon, pero atong buhaton sa ligan na naton ang kabubuton sa Ginoo. Di man ta kasabot karon, masakit man ka karon, may mga problema man ka nga ginatubang karon, pero ang Ginoo na plano sa imong kinabuhi kag sa akong kinabuhi. Nga kung sa din wala jud na sayop ang Ginoo nga naa kadari. Kay ang Ginoo na plano sa tuwa. Nga kung sa din mga igsoon, nga kung sa din gibutang siya, gihulog siya sa pit kag gibaligya siya sa iyang mga igsoon. And then mga igsoon, makita naton nga kung sa diin ikadua nalabot siya sa ilahan ni Potiphar's house. Nga kung sa diin ang tanan niya ginahimo ni Joseph nanging malambuon, tanan niyang magunitan, ginapanalanginan sa Ginoo. Kaya naman bisan na sakit si Joseph, ang Ginoo kauban niya. I-praise sa dati. Ang the best nga partner sa aton kinabuhi, dili imong tapad, Thank you. kundi ang Ginoo. Kay hindi man ka makasabot sa imong kinabuhi karon, pero ang Ginoo, He is always there sa tuwa. Nasakit ka, nalagot imong igsoon sa imuha, kung sa din gibiyaan siya sa imong mga igsoon ito sa lungab sa dakong buho, gibaligya siya sa iyang kaugalingon yung mga igsoon. Nga kung sa din nalapot siya sa 17 niyang edad. Hello, kinsa din 17? Wow, ato dito may 17 dito. Imagine, 17 years old. Na kung sa din hindi na nimo makita imong amahan, imong ginikanan, imong igsoon. Kundi layo ka sa ila. Kag mga igsoon, pero makita naton sa kinabuhi ni Joseph. Iya gyapon ginsaligan ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga kung sa din, ang tanan niya ginahimo. Bisan simple lang ang iyang trabaho sa balay ni Pharaoh ni Potiphar, nangin blessing siya dadto. Nga kung sa din tanan ginsaligan siya. Joseph, ginsaligan siya ni Potiphar. So mga igsoon, makita naton, bisan pa nasakit si Joseph, bisan pa wala na siya kabalo, kung anong plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi, still, ang Ginoo kauban niya. Nindot mga igsoon niya atong kauban permi mao ang Ginoo. Kay maski ikaw na lang isa, maski wala na kay tapad, maski wala na kasang kauban, ang Ginoo na agihapon. Amen. God was with him. Pangutana, naa ba ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon? Kakilala ka sa Ginoo, pero basin hindi na tinuod nga Ginoo. Gasimba ka sa Ginoo, pero basin dili na tinuod nga Ginoo. Kay ang tinuod nga Ginoo naadi sa Biblia. Hindi nimo makita, hindi nimo mahikapan, pero ma-feel nimo ang iyang presensya. Pinaagi sa sining pulong. Mga igsoon, nakakilala ka sa Ginoo. Gatoo ka nga naay Ginoo, pero basin imo ginatuhuan karon nga Ginoo dili na mao. Mano siya mga igsoon niya kung sa diin pag-abot na rito sa Potiphar, sa kay balay ni Potiphar, nanging blessing siya. Nanging source of blessing siya. Nga kung sa diin tanan niyang magunitan, tanan niyang trabahoon, ginapanalanginan sa Ginoo. Dili bangod kay buutan siya, kay bangod kauban niya ang Ginoo. Kauban niya ang Ginoo. Ang Ginoo nagtabang sa iyaha. Nga kung sa diin gibless siya sa Ginoo kag ang panimalay ni Pharaoh. Prosperity follows obedience.
God promotes those who remain faithful when no one is watching. Mga igsoon, mas nindot nga nangin blessing ta, gihatag naton aton pinaka the best bahalag walay nakakita nga tawo. Ginhimo ta ang usa ka butang para sa Ginoo. Hello. Wala ka naghulat sa palakpak sa tawo, but gibuhat ta ang usa ka butang para sa Ginoo. Kung makaingon ko sa remain faithful, ma-remember ko si Ginoong Jesucristo. Hello. Nga bisan sa kamatayon ng unfaithful siya, anong purpose? Para maluwas ka kag para maluwas ko. Nga kung sa din mga igsoon, kung nag-ampo siya sa Gethsemane, Lord, please, kung pwede pa lang, akon ikuan ang cup, let the cup pass from me. Nga kung sa din, kung pwede pa lang, hindi na ako nihimuon. Pero not my will, but your will. So mangita natin mga igsoon, nga kung sa din, si Jesus, ang aton Ginoo, nang unfaithful siya, bisan sa iyang kamatayon, bisan ang iyang tao nga ginatiman, ang tao nga iyang ginpakitaan sa mga milagro. Kung sa diin, mauna ang nagpalansang sa iyaha, but ang Ginoo, nagpabilin siyang faithful. Kung sa diin, gidala siya sa plaza. Imagine ninyo, mga igsoon, si Jesus gidala sa plaza, gihubuan siya, gipakauwawan siya, na yung mga Roman soldier nga dagko lawas di pero sa akon, dili pareho kay pastor, dili pareho sa mga lawas nga makita ni mo dire, tag-as sila, dagko lawas, every time mga igsoon, latigo, 7 ka gaway, kag ang palibot puro tunok, every time alampo sa lawas ni Kristo. Paghulbot mga igsoon, manglangkat ang panit. Imagine na, 39 stripes. Kag tungod sa latos, tungod sa pagbunal, tungod sa pilas, nga nadawat ni Jesus, mautong rason para maluwas ka kag para maluwas ko. Muna, nga kung makaremember ta sang faithful, wala ta sa laing nga una-unaon si Jesus. Nga kung sa din sa iyang kamatayon, mga igsoon, namatay siya para sa imo kag para sa akon. Nakakilala ko sa Ginoo. Pero hindi. Sa una nga panahon, nakakilala ko nga na Ginoo. I believe that there's God, but not the true God. Nag-asimba ko sa Ginoo, pero hindi tinuod niya Ginoo. Kinsi ako ni Dad. Nakilala ko ang tinuod niya Ginoo. Katong nagdupa sa cross, katong ginahalad niya yung kinabuhi, katong nag-inon ang Ginoo nga, Lord, forgive them, for they know not what they do. Tanan ta nga tao, wala ta nakabalo kung atong ginahimo. Pero ang Ginoo, nag-ingon, it is finished. Tapos na. Tapos na ang kaluwasan. Aton buhaton, tuhuan naton si Kristo. Katong bunal, nga nadawatan ni Jesus Christ, motong rason, para ikaw kag ako maluwas. Muna siya mga igsoon, nga si Jesus samtang nagapasan siya sang cross, pakadto sa Calvary, nakatumba na siya. Ang ginahimo sa tao siya, ginabuyayon siya, ginasukmag siya, ginalapara siya, ginatindakan siya, ginatuplaan siya. But si Jesus, nagpasan gyapon sa cross. Anong purpose? Para ka maluwas at para ako maluwas. Wala na sayo mga igsoon nga naakadi karon. Kaya ang Ginoo ganahan siya nga ikaw maluwas. Kag mga igsoon, ang Ginoo ginhalad niya iyang kinabuhi. Dili para simbahon siya, dili para mahimaya siya, kundi ang rason, ang pinaka rason sa Ginoo nganong ginhalad niya ang iyang kinabuhi para ka makakadto sa langit. Muna siya mga igsoon, nga si Jesus, mga igsoon, nag-remain siyang faithful bisan sa kamatayon para ikaw kag ako maluwas. Maupo niya siya mga igsoon si Joseph, bisan wala may nakakita sa nga mga tao, iyang ginahimo, nagtrabaho lang siya, kag ang ginhimo sa Ginoo, gipanalanginan siya sa Ginoo. And then mga igsoon, ikatulo nga lugar, nagikadtuan ni Joseph, iyang journey, napriso siya. Nga naman napriso siya, nagpatay siya tao,
Nangawat siya. Naghimo siya sa dako nga sala. Wala. Napriso siya. Kay tungod gipasibandan siya nga wala man sa kamatuoran. Mga igsoon, ang asawa ni Potiphar, si Joseph nangin blessing siya dito. Tanan niyang ginahimo niya para sa Ginoo, ginapanalanginan sila sa Ginoo. Pero makita nato na ang temptasyon. Kung sa din ang asawa ni Potiphar, ginaadlaw-adlaw si Joseph nga kung sa din, Joseph, hulid sa akon, tapad ka. Kung sa din mga iso na ang temptasyon. Pero si Joseph unsaya ginhimo. Nagdalagan siya. Dili pa doon, kundi nagdalagan siya palayo. Muna siya mga igsoon niya kung sa diin, tungod sa amura to nga butang, gipasibandan siya, nga kung sa diin, ang iyang asawa ni Potiphar, naghimo sang istorya, nga kung sa diin, naa daw, ripon daw siya ni Joseph. Pero makita naton mga igsoon sa Biblia, makita naton si Joseph, nagpalagyo, nagdalagan. Wala siya nagpadala sa temptasyon. Pero mga igsoon, makaingon ta, nagtinarong si Joseph, pero napriso siya sa iyang pagtinarong. Nga kung sa diin, ipasibandan siya. Nga kung sa diin, ganahan si Joseph nga, ripon niya ang asawa ni Potiphar, which is indili, tinuod. Nga kung sa diin, napriso si Joseph. Mga igsoon, napriso siya, bisan wala siya nahimo nga sala. Muna mga igsoon, nga Joseph was falsely accused and imprisoned, yet even there, God's favor rested upon him. Nga kung sa diin, your prison season may be your training ground. God develops character in hidden places before public promotions. Bisan din man tayo butang sa Ginoo, mga igsoon, bisan pasibandan ta, pasangin lang ta, bisan dili tinuod, na ay plano gihapon ang Ginoo dira. Na kung sa diin napriso siya, wala siya naghimo sang sala. Wala siya naghimo sang pinakadako nga sala, pero napriso siya sa iyang pagtinarong. Na kung sa diin makapangutana ka, ngano napriso man isa? Nga nagtinarong man siya. Pero ang Ginoo na ay plano. Mga igsoon, naiplano ang Ginoo. Kag naiplano ang Ginoo sa imong kinabuhi. So mga igsoon, 15 ako ni Dad. Sunod ang 15. 15. Nadriin sa ganyan, nag-isa, 15, may isa diri. So, sa 15 naton nga akong nga edad, na usa ka tawo, naging gamit sa Ginoo, nga makilala na ako ng Ginoo. Nga kung sa daing, gin-invite ko sa usa ka tawo. Hello. Gin-invite ko sa usa ka tawo, pasalamatin na ang imong tapad nga, salamat sa pag-invite sa ako na. Inabay pala, okay? Salamat sa pag-invite sa ako na. Kag mo na siya, pag-invite sa ako ang giningon sa ako ay, Dong, simba ta dong. Kabala ko, hindi ka magsimba ya. Hello. Hindi ko magsimba. Ana dayon ang businessman sa church sa before. Katong si Tito Michael. Kay naman to siya trabaho sa BG sa una. Ana siya. Dong, simba ta. Sakto gid kay ganahan ka sang hampang. May basket dito. Allah, mal ko. Lakanindot anay basket. Ganahan ko sa mga games biya kay panlalaki gid. Kabala ko, ay hindi gyapon ko masimba nung. Ana ang lalaki, ana si Sir Michael ay sakto, buwas na event, na ikaon, na dito litsyon. Ala, litsyon maapo yung malako na patay, tiba-tiba ito, diba? Malako, masimba, sige no, masimba kami no. So nasimba ko, 15 ako ni Dada. Nagsimba ko, Sabado to siyang adlaw, pagkaugma, nagsimba ko. Lingkod na ko, nagsimba ko. Naglingkod ko sa loyo. Pagtungkod ako sa loyo, nagwali si Pastor Lito. Pagwali ni Pastor, ko, patay ako man na kinabuhi nawali sa Pastor mo. Sino man yung Pastor, nga nung kilala niya man ako binuhatan man. Tanan ako nga sala nga gihimo. Murag ako ang ginaistorya sa pulong sa Ginoo. Pagkahuman sa simba, nag-invitation. Kinsa ganahan magdawat sa Ginoo. Gindawat kong Ginoo. Nagisa ko sa akong kamot.
Kuan kami ato, 8 kami to, gi-separate ang lalaki, gi-separate pa kami nga mga, kami nga lalaki, gi-separate, kagi-separate ang mga babae nga lain. Laki na ko. Mga daw. Katong nga tayo mga igsoon, gidawat kong Ginoo. Pagdawat ako sa Ginoo, digto ang panahon. Nga nakilala ko ang tinuod nga Ginoo nga hinay-hinay. Nagbago akong kinabuhi. Dili bangod sa akong mama kag papa, nagbago ko. Dili bangod sa akong migo, nagbago ko. Dili bangod kay mama kag kay papa, dili bangod kay pastor, nagbago ko. Nagbago ko, bangod gidawat ka si Jesus. Nga na ako di karon nga barog. Kag ang Ginoo naiplano ang Ginoo nganong naa ka diri. Nga kung sa diin sa kinabuhi nimo hindi makasabot nun paano ko malangit. Pero karong oras sa ato nakatunan unya kung paano to malangit. Muna mga igsoon, sa akong panahon nga nakilala ko ang Ginoo. Hinahinay, naganahan ako magsimba. Kaya nga naman ang Ginoo nag-istorya permi sa ako nga lalahi gining magkristohanon ka. Muta every time nagsimba ko, June 28, 2020 gidawat ko ang Ginoo. July 26, 2020 gibautismohan ko. After sa akong pagbautismo, August 28 birthday ni Papa. Birthday ni Papa. Lingaw-lingaw may. Tapos pagkahapon, kumbara ko sa amigo. Bakal na sang isda. Isda nga ka na sa aquarium balaw. Hindi isda nga ginasudan ha. Isda nga ka na nasa aquarium. Nasa akong amin akong kalingawan sa una. O sa diin, nagbakal may. Karon sa pagbakal naman, wala man sang tao. Patay ka diha, wala sang tao. Ako nabal sa amigo ay, si Tio man doon, na siya. Wala sang tao. Manghakop na lang ta. Ato na, nanghakop na sa. Bako lang, lingaw siya hakop-hakop. Kwapo yung sansod lang na eh. Hakop-hakop po ganito. Nakapuli min sa balay, pagpuli naman sa balay. Bala ko, nalingaw ko ba? Pero kapalo ko nga, sala na. Nanay conviction sa akong kasing-kasing. Pero ako ang pag-inhimo. Karon, ako pa ikaduwa. Anak ko amigo. Narito sa dalan. Kumbala ko. Sige, nagsige na ako, kaya nalingaw naman ko. Kabalakon, okay lang. Pero kabalo ko sa akong kasing-kasing na adjud ang conviction. Nga sala. Karon mga igsoon, ato namin sa balay. Trespassing namin, nagsulod namin sa balay. Nauna si Tio, ako niya. Nagsunod na ako sa iya. Nagsulod siya sa kwarto. Nagkuha siya sa bunit. Ato namin sa fish pond. Nagsaka si Tio, ako naara ko sa gawas. Si Ate yun, naghikop na sa isda. Ako, naara ko gatanaw. Tod, may naglagapak. Nagatubang ko. Ang tako sa bilyaran, nabali. Pabakita na ako, gibunalan di ako sang kuan. Sang bayot. Nakong sa din, ako giga ko sa bayot. Tapos gitok mo nito yun, nagdalagan mi. Hangtod, nagpuli mi. Pasalamat ko mga igsoon kung ang gibunan sa akong binangon, wa na dre-dre yan. Pasalamat ko nga kung sa diin, kuan lang, nang kuan sa bilyaran tako, gibunanan ko. Pero kato siya mga igsoon, pag uli naman sa balay, birthday to ni Papa, nagpuli ako sa balay. Kanang okay lang ba? Pero pagkabuas, akong sayo kay nabili na ako akong chinilas. Karon ang chinilas, gibalay-balay na. Pagbalay-balay, chinilas man to sa kumanghod. Ambal sa ako niya manghod. Basta ang tagiyay. Kailan mo sa siningan chinilas? Ana ako niya manghod. Ako mga chinilas, ambal na ako na, hindi na aton! Ana ako manghod. Ako na chinilas, hindi na gani aton! Mga to, pagdungog ni Mama, nalagot si Mama. Ano nagulan? Pwede na mo di kay isbog. Sakto gina, isbog mo di ba? Isbog mo di. Mana sa nakong sa din mga igsoon Nag-ulan, guys. pagkaugma Yeah, right there. Yeah, you're good. nabalaan kag mga igsoon nakong sa din ako okay salamat Lord. Mga igsoon mga na to gidalan ako na ako sa balay. Hello, eyes on me. Karon na ako sa balay, nabalaan na. Karon mga igsoon, ako niya isda, giyabo ni Mama tanan.
ako lagi gusto. Moto mga igsoon, akong sa din, si mama kag si papa, akong mga igaga, akong pakaisa, ako lula, hambal sa akong lula. Wala ako sang apo. Sugod karon, hindi ta nakatawgon nga apo. Kaya wala ako sang apo nga kawatan. Nasakit ko, akong mga pakaisa nga mga palahubog, nagsulod. Mas kon kami sa imo, mas kon kami, mas badluhan kami sa imo, pero anong ginimo man to nimo? Kung sa din, naulaw ko, nasakit ko, grabe na ako nilak. Kaya kung sa din, naiplano ang Ginoo. Kaya kung sa din, kato nga pamaagi, nakapuyo ko sa simbahan for 1 year. Pagpuyo na ako sa simbahan for 1 year, mga igsoon, na-develop, nagtubo ko spiritually, akong sa din, gawalin ako sa dalan, gadalan ako Biblia, akong sa din, mga igsoon, nagbalik ko sa amon. After 1 year, mga igsoon. Hello. After 1 year, nagbalik ko sa amon. Nagdala ko microphone, Bible. Nagwali ko. Tapos nakita na ako lula. Habala ko patay. Sa gita na po ni Lola. Pero si Lola nagduwal sa akon. Nagilak si Lola, gigakos ko ni Lola. Akong sa diin, gidawat ko niya balik. Dili bangod kay kuan, kundi bangod kay nagbago akong kinabuhi pinagi sa pulong sa Ginoo. Muna mga igsoon nga plano sa Ginoo nga natabo to siya para maduol ko pag-ayo sa Ginoo. Akong sa din makilala na ko pag-ayo ang Ginoo. Karon mga igsoon, kani nga kagabiho na naiplano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Akong sa din ganahan ang Ginoo nga maluwas ka. Akong sa din giluwas ko sa Ginoo 15 years ako ni Dad. 5 years ago, mauna ning Adrian sa una. Amen. Akong sa diin, nagbago akong kinabuhi. Dili bangod kay gasimba ko. Dili bangod kay na ako nagsulod ko sa baptis. Pero nagbago akong kinabuhi kay gidawat ko si Jesus. Amen. Mauna mga igsoon, nga ang Ginoo gidala ka di karon. Wala na sayop ang Ginoo nga naa ka di karon. Para ikaw ma-realize nimo nga bisan ano sa aton ka makasasala, bisan ano ta klase nga pagkatawo, bisan ano ang ginimo naton, bisan ano ang background sa imong kinabuhi, maski ano ang binuhatan nimo sa imong kinabuhi, kung ano man ang imo nahimo sa imong kinabuhi, ang Ginoo nagpaabot sa imo. Revelation 3:20. Nag-knock siya. Nanuktok siya sa imong kasing-kasing. Akong sa di nagpaabot kung saan mo siya dawaton. Kung saan mo siya saligan, mga igsoon, sultian ta ka. Wala sang lain nga makaluwas sa imong kalag. Si Kristo lang. Dili ang imong pagkabuutan. Dili ang imong simbahan nga ginasimbahan. Dili ang imong relihiyon. Dili ang imo pagkarelihiyoso. Kundi si Jesus. Karon nga kagabihon na, hinahangyo ko ang tanan sa pagpiyong sa mata, pagduko sa ulo. Piyong sa mata, duko sa ulo. Mag-igsoon ang Ginoo, kinhalad niya ang kinabuhi. Nagdupa siya sa cross, pagpakita nga gipalangga ka sa Ginoo. Imong una-una karon ang imong pagkamaayo, ang imong simbahan makaluwas sa imong sultian ta ka. Si Jesus ang dalan. Si Jesus ang